Morning po sa inyong lahat. At bagamat man po hindi ho tayo live streaming ngayon sa oras na ito, pero gusto ko pong maging blessing pa rin sa inyo ngayong umaga. Ano po, so I made this video for us to uh, be together para po ay pag-aralan pa rin o kaya ma-encourage pa rin po tayo sa salita ng Panginoon. Ano po. So, I want to share with you a verse na kung saan po ay sinulat po ni Apostol Pablo about a positive living. Ano po, and I hope that after we heard yung pong encouragement ngayong umaga is that we could start the day na maging positive po tayo sa buhay po natin. Ano po, and there are some ways on how to be positive in spite of these negative things na nangyayari sa paligid po natin. Ano po. In Philippians chapter 4 verse 8 to 9, ang sabi po ni Apostol Pablo dito, sabi niya, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Apostol Pablo po, isa po siyang tao na kung saan napaka-positibo sa kanyang buhay. Kung aalamin po natin, yung buhay po niya ay talagang hindi ho maganda yung mga nangyari sa buhay po niya. But then again, kanya pong ipinakita pa rin yung kanyang positibong kaugalian dahil sa meron po siyang kalakasan ng bumula sa Panginoon, yung kanyang pananalig sa Diyos. Ano po? So I want us to learn from him according po sa kanyang sinabi, ano po. And there are some ways to be positive in life. Ano po, to develop a positive in life sa buhay po natin. And I want us to be also kung saan ay yun po yung maging kaisipan po natin sa buhay po natin sa panahon na to. So I want to give you 5 ways on how to develop a positive life. Number 1, start your day with faith, not doubt. Start your day with faith, not doubt. Sabi ni David sa Psalms 5 verse 3, sabi niya, O Panginoon, sa kinaumagahay, didigin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako. Sa madaling sabi, sabi ni Haring David na sa umaga ay kanyang ibibigay kaagad yung kanyang tenga para dinggin kung ano man yung sasabihin sa kanya ng Panginoon. Ang problema po sa karamihan ay pagising sa umaga, yung mga negatibong bagay na kaagad ang naririnig at sa buong araw po ay nasisira na. So, ibig sabihin, when you start your day, thank the Lord, pray, have faith in God kung ano po yung makikita na kung saan mga positibong bagay na magdadagdag sa atin ng kaalaman, ng kaunawaan, higit sa lahat pananalig sa Panginoon. Number 2, look for something good in everyone and everything. Look for something good. Ibig sabihin, saliksikin mo kung ano yung mga mabubuting bagay pa na makakatulong sa iyo bilang isang mananampalataya, bilang isang tao. Nang sa ganun ay patuloy ka na kung saan mamuhay na puro puro positibo yung nasa isipan mo. Romans chapter 8 verse 28 says, And we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Ano po? Ibig sabihin, yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin sa ngayon, ang sabi ng Biblia, all things work together for good. Pero kaya lang, sabi ng Biblia, to them that love God, sa mga nagmamahal sa Panginoon. So, look for something good. Tingnan po natin kung ano yung mga magagandang bagay na magiging tulong sa atin. Hindi yung mga negatibong bagay. Okay? Number 3, ito maganda. Watch your words. Okay, watch your words. Ephesians chapter 4 verse 28. Sabi niya, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig,
kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Sa madaling sabi po, kailangan bantayan mo rin ang iyong salita. Okay? Minsan hindi mo napapansin, may mga lumalabas sa iyong bibig na kapag ikay nakakaranas na ng mga pagsubok sa buhay, puro reklamo, puro hinaing na ang lumalabas sa iyong bibig. Why don't you start na sabihin sa Panginoon, Lord, ano, ah, bakit ito nangyayari? At ano ba yung kalooban mo sa buhay namin? Okay? At ang bibig din po natin, yan po yung gagamitin po natin, baka makapag-encourage sa iba na maaaring ang kaisipan nila ay puro negative na. So, use your words, okay? As a channel of blessing to others na maging positibo rin po sila sa pananaw sa kanilang buhay. Then number 4, associate with positive people and avoid complainers. Sabi po sa Bible, sa 1 Corinthians 15:33, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. So, piliin mo rin yung mga tao na nakakasalamuha mo. Okay? So, if you want to have a positive life, well, associate with people who have a positive attitude, not complainers. Ang panghuli, okay, when you pray, thank God in advance. Pag ikaw daw ay nanalangin, magpasalamat ka in advance sa Panginoong Diyos. Mark 11:22 hanggang 24, sabi niya, at pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi magalinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Now, malinaw pong sinasabi ng talata, sinasabi ni Jesus Christ, na kung kayo ay magsisampalataya, ay inyong tinanggap na at inyong kakamtin. So, thanking in advance to God sa panalangin mo sa Panginoong Diyos. So, napakaliwanag po na kung saan kung tayo po ay nananalangin, kasama po ng pananampalataya, andoon po yung biyaya at pagtugon ng Diyos sa mga panalangin po natin. So those are the things that we could be a positive person in our lives in times of these problems that is going or crisis that is going on sa buhay ho natin sa panahon na to. So nawa, naging blessing po ang aking pong na-share ngayong umaga. So, have a good day. God bless. And patuloy po na manalangin po tayo sa ating buhay. Maraming salamat po.